may ilang mga kongresista na alam natin, maliwanag na sila po ay nag-iisip. Kaya wala tayong naririnig na may supermajority na o may ilang mga partido na nagsasabing kami ang nasa forefront dito, kami po ay solid ang boto namin for this and that reason. So nakikita natin na hindi na ganun ka-belligerent, hindi na ganun kaangas yung mga statements ng mga representante dito sa mababang kamara, ano? Medyo mas subdued sila. Mas ano pa nga, mas excited pa yung Senado, nakikita natin. Pero yung House, unlike last year, mas subdued sila. So ang tingin ko, dahil as long as papalapit na sa 2028 elections, ito ay nasa likuran ng isip ng mga representante natin, actually ng lahat ng mga legislators natin. Ito pa yung mataas ang stakes. Kung sa lahat, sa katapusan ng lahat ng ito ay magtagumpay si VP Sara at maging presidente, maraming mga karir ang matatapos dahil sa mga pangyayaring ito. Ang Senado po ay napaugong last week, no, na magkakaroon daw ng pagbabago, which is hindi naman itinatanggi ng liderato ng Senate na yung pagtatangka na agapan daw nila, yun yung kanilang termino. At iba-iba yung minsan yung mga pahayag nila minsan conflicting, no. May pahayag din itong si Senador Loren Legardo, wala namang gano'n na pag-uusapan. Yung isa sabi power sharing, term sharing. Yung isa naman sabi naman na walang ganun. Parang gusto lang nila na sa 20th Congress mayroong at least siguro mga ilang buwan na mauupo. Pero yun nga, itinatanggi. Ano po ang masasabi niyo po ukol dito sa mga ganito po na sa rami-rami ng ating mga problema po ngayon sa ating bansa, merong ganito. Tapos, in relation din siguro doon sa naging draft report, no, na maraming matatamaan ng mga incumbent na mga senador, pero may pahayag recently din bago si Senador Ping Lacson na medyo absuelto dito ang Pangulo. Well, it is unfortunate nga na nagkakaroon ng ganitong, kumbaga, exercise ang mga opisyalis natin o yung mga senador natin na ang daming kailangan talakayin doon sa Senado, ang daming hinaharap na problema tulad ng mga basic needs ng mga tao, pagkain, tubig, kuryente, nahihirapan ang ordinaryong mamamayan to cope with daily expenses. Pero ito talaga at kitang-kita. So, tapos, hindi pa transparent, no? Ang daming ugong tungkol dun sa mga nangyari. Yung iba ayaw umamin na may ganun, pero yung iba umaamin pero with qualifications. So, ang maliwanag dito naiintindihan natin kung bakit sinasabi na hindi talaga mapagkakatiwalaan ang ilang mga opisyales natin, lalong-lalo na after this Senate exercise in futility, kumbaga. So, kumbaga, papailing ka na lang talaga, ito yung pinapakita ninyo sa atin at a time like this. Pero even worse, the reason na ginagawa yan ay nakakita sila ng pagkakataon. Kumbaga, ginagamit nila yung current na impeachment proceedings para isulong yung mga pansariling interes. Of course, from the start, yung administrasyon, nakikita natin na maliwanag yung paggamit ng, suddenly may mga nabubuhay na kaso, suddenly may kasong nabubuksan, suddenly may mga kasong biglang sumusulong, at ginagamit ito blatantly harap-harapan sa atin ng mga opisyales both in the executive and in the Senate. So, sa dami ng problema, pansariling interes ang inuna at pinagsasamantalahan yung pagkakataon para isulong ang sariling interes imbis na isulong yung mga kailangan nilang gawin para maprotektahan at maipagaan ang buhay ng ordinaryong mamamayan. It is very sad and very, how do you call this, infuriating, nakakagalit na talaga ito talaga ang pinag-uusapan natin how many years into the administration, kaka-frustrate.
Opo. Attorney, nakikita na natin yung para po sa inyo game plan. Unahin natin, kung sakali mang umusad yan doon sa Kamara, didirekta yan doon sa Senado. Tapos mismo ang Senate President nagsabi na forthwith, kaagad-agad ay sisimulan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, kung sakali mang maaresto itong ilan nga sa mga senador na nasa minority dahil nga doon sa flood control scandal, ang mismong DOJ na nga nagsabi, yung ombudsman nagsabi, naka-standby na yung kanilang arresting team. Mababawasan ngayon ang pro-Sara team dyan po sa Senado. Attorney, sa tingin po ninyo? Pero babagsak din ang kredibilidad ng administrasyon at mga senador na naked ambition talaga ang pinapakita nila. Ganito yun eh. Hindi tayo tututol kung nakikita natin na fair ang proceedings. Hindi tayo makakaimik o makakapagprotesta kung nakikita natin na hindi naman nila ginagawa ang lahat para lang maisulong itong reklamo for impeachment. Pero pag pinapakita nila sa atin yung ganitong gigil nila at yung enthusiasm nila para lang maisulong yung kaso laban kay VP Inday, regardless of the lack of evidence, regardless of the lack of logic, kumbaga dun sa mga reklamo, kumbaga hindi sila, ang wino-worry ko is why are they not even worried about the public mistrust doon sa kanilang ipinapakita. Alam natin na all of this is just a cover. Gumagalaw lang ang lahat ng ito dahil mayroon silang makukuha dito. Mayroon silang naisusulong sa kanilang mga interest. Hindi ito tungkol sa transparency, hindi ito tungkol sa accountability kasi kung transparency at accountability lang, doon pa lang sa inquiry sa House of Representatives ay mas makakakuha sila ng maayos na impormasyon. Kung hindi lang nila kumbaga halos openly ina-attack ang Vice Presidente. But since nag-umpisa sa ganyan, sa haba-haba ng prosesong nangyayari, pabagsak lang ng pabagsak ang trust and approval ng mga taong gumagalaw dito. Kumbaga, this is supposed to be democracy in action, di ba? Kung ayaw ng mga tao yung ginagawa ng kanilang mga elected officials, konsiderasyon yan na sa susunod na eleksyon hindi na kayo makakaulit. Pero tila walang takot sa ganitong klaseng reprisal ang mga senador at ilang mga opisyales natin. So yes, posibleng makuha nila yung gusto nila, but hindi nila magagawa ito with any measure of credibility. Kung dahas at unfairness ang pinapakita nila, hindi kitang-kita yan ng mga taong nanonood. Hindi nila maitago at may repercussions yan sa 2028 elections, no matter how this goes. Opo, at yan din ho ba ang sa tingin po ninyo ang naiisip, tinitimbang-timbang ngayon ng ilang mga senador na hindi po lumagda doon sa nag-leak na document ng draft report kaugnay nga po dito sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee doon sa flood control scandal? Opo, dun sa BRC report nakita na merong iba nga na nag-withdraw pa ng kanilang signature. Alam nyo, historical document kasi yan eh. At the end of the day, future generations ay makakabasa nito at makikita ang konteksto ng mga ng Blue Ribbon Committee hearing na yan. Makikita din later on, magagamit ito bilang konteksto dito sa impeachment attempt kay VP Inday. Kumbaga, this is objective evidence na nagpapatunay na mayroong ganitong napaka-irrational na report na lumalabas, napakakulang, na may killing, kitang-kita na na pati yung manner kung paano ginawa yung inquiry na ito, supposedly nga in aid of legislation, pero ang nakikita natin dito ay in aid of protecting certain people from accountability dito sa flood control scandal. Lahat yan, all of that will be taken into consideration, and yes, lahat yan itatala sa kasaysayan. Opo, at syempre, maapektuhan, tulad mo nasabi po ninyo, kung i-endorso o susuportahan ng mga senador o ng mga kongresista itong
impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte, ang nakikita po nyo maapektuhan ang kanilang trust at approval rating, lalo na't ngayon nakikita natin malapit na ang 2028 elections. Sa inyong pong nakikita, pinaghahandaan na yan ngayon ng mga kongresista, ng mga politiko, attorney? Oo. In fact, consideration yan. No? I'm sure may ilang mga kongresista na alam natin, maliwanag na sila po ay nag-iisip. Kaya wala tayong naririnig na may supermajority na o may ilang mga partido na nagsasabing kami ang nasa forefront dito. Kami po ay solid ang boto namin for this and that reason. So nakikita natin na hindi na ganun ka-belligerent, hindi na ganong kaangas yung mga statements ng mga representante dito sa mababang kamara, ano? Medyo mas subdued sila. Mas mas excited pa yung Senado, nakikita natin. Pero yung House, unlike last year, mas subdued sila. So ang tingin ko, dahil as long as papalapit na sa 2028 elections, ito ay nasa likuran ng isip ng mga representante natin, actually ng lahat ng mga legislators natin. Ito pa yung mataas ang stakes. Kung sa lahat, sa katapusan ng lahat ng ito ay magtagumpay si VP Sara at maging presidente, maraming mga karir ang matatapos dahil sa mga pangyayaring ito. Opo. Kaya nga sinasabi, kung gusto nilang mag-survive pa politically, itong mga kongresista ay parang mahihirapan ata, batay nga sa mga pahayag din ng ilang mga minority congressman, ay mukhang mahihirapan na makalusot. Yan din ho ba yung nakikita ninyo, attorney, dyan sa House? Well, ang nakikita natin is on a national level, tapos na karir nila. Kumbaga, ambisyon sila beyond the local level. Iba kasi ang local politics eh. But it is also possible na maaapektuhan sila kahit paano. At of course, hindi natin papakalimot yan. Dahil napaka-public ng kanilang mga aksyon, dahil may objective evidence, may mga pinirmahan sila from the first impeachment complaint, at yung itong pangalawa, makikita natin din yung partisipasyon nila, hindi mapagkakaila yan. Kumbaga, hindi nila pwedeng sabihin later on na ay hindi ako yan, hindi ako pumirma. Walang ganyan. There is no chance to redeem yourself later on. Walang pagkakataon rin na ma-i-deny nila kung ano ang partisipasyon nila dito sa impeachment complaints na ito. So, pero ang nakikita nga natin because nga medyo subdued yung mood ng House as compared to last year, hindi kasiguruhan, kumbaga, ang tagumpay nila. So either way may talo Posibleng maipanado nila, dumire-diretso ang impeachment, pero later on yung talo sa later on sa 2028, or posibleng sa umpisa pa lang kung isuko na nila itong attempt nila, at itago yung kanilang ambisyon, then baka may fighting chance pa sila at a future career. Nakikita natin dito, ang malaking may dilema talaga yung House. Opo. Sa ngayon. Opo, pero nakikita ho din ninyo na magkakaroon ng pagbabago ng direksyon kung sakali man na magkakaroon din ng palit liderato dyan sa Kamara, kasi nga may mga umuugong-ugong na mga balitang meron daw na palit liderato possible na mangyari, attorney. Actually, ilang linggo na nga yan Actually, simula nung umupo si Speaker D, hindi na nawala yung mga ganyang usap-usapan na posibleng bumalik si House Speaker Martin Romualdez. Pero hindi rin po natin nakikita na malaki ang mayorya na naghihikayat ng pagbabalik ni Speaker Martin. So hindi natin nakikita or wala natin tayong naririnig na malakas na ugong doon sa pagpapalit sa kanya. Hindi rin natin alam kung impeachment ang motibo ng ugong na ito, or yung mga, matatawag natin dito, yung mga benepisyo na natatanggap ng mga representante sa 19th Congress as compared to the 20th Congress. Mas posible pa yung motibo na ganon. So, for the moment, hindi natin nakikita na magiging factor pa yan dito sa upcoming na impeachment ni VP.
Pwede bang kung sakali man, si Congressman Sandro Marcos ang maging speaker, attorney? Ah, well, anything is possible, ano? Lalong-lalo na sa administration na ito. Nakikita natin, di ba? Halimbawa, isang napaka-popular na vice presidente, ilalagay ninyo sa impeachment. Parang medyo may level na surreal yung mga ganito. So, yung possibility, well, of course, possible. Kaanak ng presidente yan, madali makakakuha yan ng boto. Pero ang tanong is, will he be experienced enough? Kaya na ba niyang i-handle yung ganyang klaseng responsibility and power ng with this limited experience? Wala namang question, matalino naman si Congressman Sandro Marcos. Pero iba talaga kapag experienced ka, bihasa ka doon sa larangan na ito. He's only a second term congressman. Pero kung siya po ay umabot sa punto na maging House Speaker, hindi natin alam if that will even be good for him. Kumbaga, iba yung level na yon eh. Makikita talaga lahat ng maliliit na mali mo. At may repercussions kahit ang maliliit na pagkakamali. For somebody so inexperienced to be in that kind of position and to handle that kind of power, hindi yan magiging madali. So we're not sure if that will even work for him. Opo. Yes, naririnig natin yung ganyan, but it might not be good. Opo, huli na lang, attorney, kung dyan sa Senado papalitan, kung matutuloy yung pagiging Senate President ni Senator Loren Legarda, ay may pagbabago ho bang mangyayari yung mga plano ng impeachment against Vice President? Posible po yung mawala? Well, depende kung sino yung mag-uupo sa kanya. Di ba? Kung ang mag-uupo sa kanya ay yung pro-Duterte faction at lalaki and they will have significant votes, then makikita natin magbabago. Pero kung ang mag-uupo sa kanya ay yung dati ng mayorya with the endorsement of the president, ibang usapan yan. So, depende yan talaga kung sino ang mag-uupo sa kanya, kung anong interes ang mananaig. Opo. Huling mensahe po niyo, attorney, para sa lahat po ng ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Ang tingin ko dito is that itong pagsusulong ng impeachment ay parang napaka-tone deaf ng mga nagmamanipula nito. So, imbis na pakinggan ang daing ng mga tao para sa transparency, imbis na makinig na ang daming kailangan asikasuhin na problema from simple traffic to yung bigat at complexity ng healthcare system natin at saka yung pagkain na napakamahal. From simple matters of survival, simple but very devastating matters of survival, impeachment talaga ang inaatupag. So mahaba na ang memories ng mga tao, salamat sa social media. Ito po ay magkakaroon ng repercussions sa 2028 elections. Kumbaga, baka sa kanaisan ng ilang mga opisyal natin na mai-prevent ang isang vice president na maging presidente, si VP Inday na maging presidente, sa gigil nila na ma-avoid yung ganun na outcome, baka sa kakagawa nila ng ganito ay mas secure pa nila, maging sigurado ang liderato ng isang Sara Duterte sa 2028. So dapat maingat sa kanilang actions at dun sa kanilang projections ang mga nagmamanipula o ang mga forces sa likuran ng impeachment complaints na ito.